Samantala sa iba pang mga balita, ipinanukala naman ng Senate Blue Ribbon Committee ang pagkakaroon ng isang komite ng DOTC na tututok sa mga posibleng insidente pa ng umano'y laglag balas sa NAIA. Ito ay upang maiwasan na ang perwisyong hatid nito sa mga biyahero, partikular na ang mga overseas Filipino workers. May report si Pauline Requesto. Napagdesisyonan ng Senate Blue Ribbon Committee na bumuo ang Department of Transportation and Communication ng isang komite na agarang magdedesisyon kung ang isang pasahero na natagpo ang may dalang bala sa kanilang mga bagahe ay sasampahan ng kaso o hindi. Ayon kay Senate Blue Ribbon Committee Chairperson Senator Chofisto Gingono III, ito'y upang hindi na maperwisyo ang mga overseas Filipino workers na wala namang intensyong dalhin o gamitin ng bala. Pag meron na hulihan na may bala, magpapasya sila kung kailangan pang kasuhan o hindi. Nang sa ganon, immediately magkakaroon ng desisyon at yung mga inosente makakalipad kaagad. Hindi na mag-overnight sa selda, hindi na kailangan dalhin sa piskalya, doon na mismo magdedesisyon yung komite. Ngayon, binigyan natin ng 1 week na deadline si Secretary Abaya, pag-aaralan daw nila, at after 1 week, babalik sila dito sa komite para sabihin kung magagawa nila yun. Sa salaysay kasi ni Gloria Ortinez na isang OFW, idinitine siya ng mahigit sa isang araw matapos makuhanan di umano ng bala sa kanyang hand carry. Kaya naman hindi na ito nakaabot sa kanyang flight papuntang Hong Kong kung saan siya nagtatrabaho ng mahigit 26 na taon. Naaberya rin ang pamilya ni Lane Michael White na papunta sa ng Coron, Palawan para sa isang missionary work. Hiningan umano sila ng airport personnel ng 30,000 piso kapalit ng pag-dismiss sa insidente. Minungkahi naman ng mga senador na maglagay ng public assistance desk sa NAIA para maging takbuhan ng mabibiktima pa ng laglag bala scheme. Samantala, pinuna naman ng mga senador ang naging koordinasyon ng Manila International Airport Authority at Office of Transportation Security sa naging hakbang nila para aksyonan ang mga kaso ng mga biktima. Ani Senador Alan Peter Cayetano, iniimbestigahan nila ang kanilang mga personnel subalit hindi umano nila kinukuha ang panig ng mga biktima. Ang punto po dito, sir, how these people in this room now have been handling this. You blame media, you blame people you say na pinapalaki ito, but your handling of it. It's been 60 days since the case or ano ba ngayon, November 12. September 11 yun, 2 months. None of you here have interviewed them. Sinabi naman ni Ginggona na wala pa sila sa punto para ideklarang may sindikato sa likod ng money extortion scheme sa mga paliparan. Ang mahalaga umano ay mapawi ang takot ng mga pasahero na mabibiktima sila ng tanimbala. So yun ang importante, no? Na yung mga kababayan natin pag pumunta sa airport, hindi na nanganganib, hindi na takot, kampante, nakasama nila ang gobyerno sapagkat ang airport, yung airport para sa mga kababayan natin pasahero at dapat panatag ang loob nila. Para sa Telebisyon ng Bayan, Pauline Requesto.